Ayan kay young karateka Joko Vasquez sa ating sports chat segment sa pagbabalik ng PTV Sports. Ang karate ang isa sa pinakapopular na sports martial arts dito sa Pilipinas. Sa katunayan dito sa bansa ay meron tayong national team o mas kilala bilang Philippine Typhoons. At ngayong araw samahan ninyo akong kilalanin ang isa sa pinakabata nilang karateka. Siya ay walang iba kundi si John Enrico Vasquez. Panganay sa dalawang anak ni na Dr. Enrico at Relene Vasquez. Bahagi na ng buhay ng pamilya ni John Enrico o Joko ang karate. Sa katunayan, si Doc Vasquez ang kasalukuyang pangulo ng Philippine Karate-Do Federation o PKF. At siya rin ang founder ng Wado Ryu Karate-Do sa Dagupan City sa Pangasinan. Sa kabilang banda, si Relene naman ay dati ring karateka mula sa Iloilo City. Hindi nakapagtataka kung mahumaling man sa sport ang kanilang anak na si Joko. Nung bata po ako, mahilig po kasi ako sa mga action, yung mga maraming galaw po. Kaya, buti po nga si Papa nagkakarate. Kaya, ayun, nagsabi po ako na kung pwede magkarate din po ako. Nag-first tournament po ako nung 4 years old po ako sa La Union. Nilaban ko lang po is kata kasi medyo takot pa kasi po ako sa committee nun. Lumaban po ako, natalo po ako. Umiyak po ako nun kasi akala ko po lagi po nasa isip ko po na lagi akong nananalo, ganun. Pero sabi ko kasi ni Papa na sa sports may talo at manalo. Nagkaroon talaga ng mas magandang bonding dahil siyempre directly ako yung sumusubaybay sa kanya eh. Tinitingnan ko kung paano siya mag-execute, magbigay ng mga committee partners niya, magbigay ng mga kata niya. So, kasama na po dyan disiplina. Kung hindi mo ba ayusin mabuti yan. Yung academic mo, pag bago pa, patulog ka na, gabi na. Tama na yung iPad. So, kung minsan, ang hindi lang maganda, dahil ko yung babae, ako yung madaldal kaysa yung nanay niya. Simula 2004 ay hindi na nagpaawat si Joko sa paglahok sa mga karate tournament sa loob at labas ng bansa. Ilan sa kanyang mga sinalihan ay ang Karate Invitational Championship sa Baguio City noong 2004, Philippine Olympic Festival noong 2007, 21st PKF National Karate Championships noong 2008, at Batang Pinoy Games mula 2012 hanggang 2015, kung saan consistent gold medalist siya sa kanyang paboritong kata at komite events. At noong nakaraang Hunyo lamang, nakasungkit si Joko ng 3 bronze sa kanyang international debut sa Thailand Invitational Open. Pero ano nga ba ang naitutulong ng karate sa buhay ni Joko? Sa karate po kasi, ang mga natutunan ko po dun is discipline, responsibility. Bukod sa karate, musically inclined rin si Joko. At ilan sa kanyang mga hobbies ay ang pagsasayaw, pagtugtog ng piano, paggigitara at iba pa. At dahil kasalukuyang nasa grade 8, inamin ni Joko na matinding time management ang kanyang ginagawa sa training at pag-aaral. Matupad lamang ang kanyang pangarap na maging abogado balang araw. Time management po yan. Kunwari po, sa morning, training po, tapos 1 hour po ang training. Susunod po, review. Pili mo magkikwit ka, pero gano'n naman po. Saka, lagi na lang po mag-pray kay Jesus na siya talagang makakatulong sa atin. Hindi yung practice ka nga ng practice, pero wala rin. Kasi kinakalimutan ng Panginoon, wala rin. Kaya, yun po, kapag may Panginoon, kayang-kaya po natin yung kayang gusto. Ibinahagi rin ng 13-year-old karateka ang ilan sa mga techniques na dapat isipin at gawin ng mga nag-a-aspire na pumasok sa mundo ng karate balang araw. Sa kata po, ang kailangan po yung technical performance, yung art, kung paano mo gawin, yung rhythm. Sa committee po, speed, huwag yung lang steady po kasi kapag steady, yun lang po yung nangyari sa akin at taman. So, dapat laging magulo po. Madidistract po lagi yung kalaban, hindi mababasa. Nakita ko yung strong character niya, ginagawa niyang positive
lagi niya sa disappointment. So pagka ibawa, natalo siya, titignan niya kung ano yung pagkakamali niya, then ini-improve niya yung quality ng laro niya. Then, siyempre, andun yung tinatawag natin talaga na matapang siya. Yun ang kailangan natin sa karate. At sa bandang huli, nagpaabot ng mensahe si Joko sa kanyang mga pinakamamahal na magulang. Maraming salamat po, Papa Mama, na tinulungan niyo po ako dito. Mas lalo po, yung training ko po sa Malaysia, sa Pinang, malaking bagay po sa akin. Pag someday po, nakasuot na po talaga ako ng Philippines, as the official, gagawin ko lahat para ma-reach ko yung goal ko, makuha ko kung gusto nila. Kukunin ko po yun. Gagawin ko po ang lahat. Pa-practice pa po ako. Hard lang. Very simple lang po, makatapos siya ng college, magkaroon ng sarili na career, maging successful siya. Siyempre, lahat naman parents, kanya ng pangarap sa anak, makikita stable lang sa work niya. Maging stable siya, okay then. Kung kaya patulungan ako sa karate, mas okay para ma-maintain yung pagiging karatista namin. Tandaan na sa bawat laro ng buhay ay kailangan ng determinasyon at pangarap na tagumpay. Hanggang sa susunod na pagkilala natin sa mga future champions. Ako po si Aryan Malyare para sa PTV Sports.